Hello mga kalods, ito naman po si Chipinyo Lodi Striker. So ngayon, ang ituturo ko ngayon at isi-simplify ko lang yung paano mag-adjust ng cylinder oil lubrication kapag kayo ay on board sa mga makinang MEC engine. So, kasi maraming mga ibang engineer na medyo naguguluhan, paano ba talaga ang tamang pag-adjust? So ito, dalawang ituturo ko ngayon. Ang una ko ituturo, kung ang barko nyo nilabas sa yard, at ang gamit ng company nyo is laging compliant fuel. Ibig sabihin ng compliant fuel, from 0.5 pababa, percentage ng sulfur content. So, sabihin na natin gumamit kayo ngayon ng 0.49. So, itong sulfur, fuel oil sulfur, gagawin mo to 0.49. I-multiply mo ngayon sa 0.57, ang kalalabasan niya 0.28. Round off na yun. So, masyado siyang mababa para ngayon i-inject. Dahil ang maker ngayon, nag-set siya ngayon ng 1.5 sa minimum feed rate, ang lagi niyang susundin, yung nakaset na 1.5. Ngayon, dumating ngayon ang 500 running hours. Sa 500, tingnan mo ngayon yung maker's manual, ang minimum feed rate lang niya equivalent is, sa 500, sabihin na natin 1.4. Dahil standard na gumagamit ka ng compliant fuel na 0.49, 48, or 3 something. So, steady lang siya. Dito ka lang lagi magbabago. Ito lang a-adjustin mo mga kalodi. Yung 1.5. Sabihin na natin naka 1,000 ka na. Ano na siya? 1.3. Pagdating na 1,000, nag-inspection ka, 1.3 na siya. Maganda siya. Okay na. Ready for reduce, decrease na siya ng feed rate. Gagawin mo ngayon ito 1.3. I-arrow down mo naman, arrow down, ganyan. Ganun lang. Ngayon, gagawin mo siyang 1.3, tapos apply. Dumating na naman ang susunod na running hours. Equivalent na naman siya ng sabihin natin 1.2. Ito lang palagi ang adjustin mo, 1.2. Hanggang dumating ka sa sabihin natin minimum feed rate siya ng 0.6. Pero normally sa ibang mga company o ibang mga barko, nag-steady lang sila sa 0.9. 0.9, 0.93, 1.03, mga ganun na yung adjustment nila. Yun na yung pinaka-minimum. Kasi yung 0.6 sa maker, proven and tested nila, pero para sa safety ng ng makina natin sa prolong life, mas maganda na yun ng 0.9 ka. May iba naman akong nasakyan ng 0.8. So okay na yun. Ngayon, yung pangalawang ituturo ko, nakaset na siya ng 1.5. Ang problema, nag-bunker na yun ang barko nyo, ang dumating na sulfur content is 3.35. Ngayon, i-input mo ngayon yung 3.35. Pag-enter mo ngayon ng 3.35, pag i-multiply mo sa 0.57 na feed rate factor, ang kalalabasan niya 1.91. So, mataas. Bakit sa mataas? Kasi mataas ang sulfur content. Ngayon, dahil nakasitting ka ngayon ng 1.5 or 1.4 or 1.3, hindi yun masusunod. Ang susundin niya ngayon, yung nakabase sa sulfur content. So, magiging 1.91. Laging 1.91 o 1.91. Kahit pa sabihin natin ito ay nasa 1.3 na, ang susundin niya, hindi siya magsusunod sa 1.3, 1.2, 1.4, 1.5. Hindi niya susundin yun kasi masyadong mataas yung sulfur content. Ang susundin niya, yung i-multiply ito. Ngayon, dumating, naubos na yung 3.35. Ang binangker nyo ngayon, dumating is 2.92. Ang 2.92, ang kalalabasan, 1.66. So, pag binago mo ngayon itong sulfur content, gawin mong 2.92 times 0.57 to 1.66. Itong 1.91 magiging 1.66. So, yun ang ini-inject niya yun. So, madi-disregard ito. Itong 1.5, hindi niya susundin. Lagi siyang susunod doon sa maximum na result based doon sa sulfur content. Yun yung pangalawa nating adjust. Ngayon, ito pangatlo pala. Kung ang barko nyo ngayon, dumating na yung panahon, sabihin natin
nandito ka na ngayon sa minimum na mga 1.0. Yun ay ini-inject niya. Tapos, nag-overall ka ng isang silindro, sabihin na nating cylinder number 1, bago na ngayon yung piston ring mo. Ang gagawin mo ngayon, itataas mo ngayon yung feed rate niya kasi bago piston ring. Dito ka ngayon mag-a-adjust sa feed rate adjust factor. Ibabalik mo ngayon ito, yung 1.0 na 100%, gagawin mo siyang 1.5. Ito lang, isang silindro lang, kung number 1 yung in-overall nyo, number 1 cylinder, gagawin mong 1.5. So, kung ang ini-inject nito, nasa normal na siya na 1.0 or 1.1, 1.1 yung iba naman, yung number 1 cylinder, 1.5. So, ganun lang ka-simple mga kalodi. Recap lang natin, pag compliant fuel, wala ka nang babaguhin ng malaking adjustment ng sulfur content, ito lang palagi ang adjustment mo, minimum feed rate, dito ka lang magbababa. Ganun lang kasimple mga kalodi. Para hindi kayo malilito, hanapin yung minimum feed rate, yung 1.5. Yan lang, bababaan nyo lang pakunti-kunti. Yan na yung binubuga niya kasi nakadepende na ngayon siya dahil masyadong mababa yung sulfur content nyo. So, susundin niya yung minimum feed rate. Recap number 2. Kahit pa nakasit na yung minimum feed rate nyo, kung ang fuel nyo mataas yung sulfur content, itong fuel sulfur content plus times feed rate factor, kung anong kalalabasan yan, yun na yung susundin, hindi na ito. Ito na ang susundin ngayon kasi mataas na yung sulfur content. Lagi yung tandaan, once na tumaas yung sulfur content, ang susundin na ini-inject, yung nag-multiply sa sulfur content. Ganun lang kadali mga kalodi. Tapos, kung nagbunot na ng isang silindro, bago ang piston ring ng isang silindro, ang adjustin mo lang, feed rate adjust factor. Tandaan mo ito. So, ito, wala pang ginalaw, brand new hanggang adjustment ka ng running hours. Ito lang adjustin mo, minimum feed rate. Ganun lang kadali mga kalodi. Dumating ang time, nagbunot ng isang silindro, ang adjustin mo, ito lang, feed rate adjust factor. So ayos ba tayo mga kalodi?